Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon dahil it's Swell Day. Ngayon po ay katapusan ng buwan ng Marso, mga kaibigan, at narito na ang mga headlines natin mabalita. Ito pa yung lingkod, Mayor na Star City, Deo Macalma. Ako naman po ang kanyang muse. Ako po si Rica Hera. Maganda headset mo At narito na mga kaibigan ng mga headlines natin mabalita ngayon pong araw ng Huwebes. Star witness na si Chinese businessman Kim Wong nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayon at inaasang magsosoli ng $4.6 million. Isa sa mga dawit sa nakawan ng pera sa Bangladesh Central Bank ay dinimanda ang mga opisyal ng RCBC. Samantala, dating Finance Secretary Roberto De Ocampo iminungkahi naman na gawing closed door session ang gagawing hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa $81 million cybercrime scandal. Pinakamalaking diskwento ipaglalaban para sa PWDs na senior citizens na rin. Mga caregivers o nag-aalaga sa mga PWDs, kwalipikado rin daw sa bawas sa buwis. Magandang balita yan. Bawal sa barangay officials na ikampanya ang gustong kandidato. Sa presidente dapat unang ipatupad ayon kay Attorney Makalintal. Oo nga naman hindi fair Libo-libong mga bata mag-aral nabigyan na ng bagong bakuna kontra dengue. Samantala, mga motoristang mahuhulihan po ng nakaw na plaka, lagot po sa LTFRB. Samantala, rally naman para sa pinatayan ng mga barangay kagawad sa Malabon, dinagsa ng mga bumbera at mga fire volunteers. Pacquiao, Comelec, idademanda po kapag umere ang laban ng Pacman at Bradley. At ngayon sa detalye natin mga balita sa kasalukuyan, ang controversial na businessman na si Kim Wong ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayon dito sa may Harrison Street, lungsod ng Maynila. Ayon sa report, inaasahang tutuparin ni Kim Wong ang kanyang naunang pangako sa Senate Blue Ribbon Committee na isosoli niya ang natitirang $4.6 million na bahagi ng $81 million na nakuha mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Antabayan po ang detalye mga bigan ng balitang yan sa pagtungo ni Kim Wong sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kinasuhan naman po ng negosyanteng si William Go ang controversial na branch manager ng RCBC na si Maya Santos Digito at ang katrabahong si Andrea Torres sa kainitan pa rin po ng kaso ng $81 million money laundering case. Falsification of documents ang reklamong isinampa ni Go laban sa dalawa sa Makati City Prosecutor's Office. Matatandaang nadiin si Digito sa investigasyon ng Senado sa naturang money laundering scandal kung saan lumitaw na kasabwat nito si Torres sa pamimeke ng mga dokumento para makapagbukas ng 5 pekeng dollar accounts kung saan ang isa ay nakapangalan kay Go. Ginamit ang 5 accounts para maipasok sa Pilipinas ang $81 million na umano'y ninakaw mula sa Bank of Bangladesh at pinadaan sa mga bangko at kasino. Samantala, iminungkay naman ngayon ni dating Finance Secretary Roberto De Ocampo na dapat ay isagawa ng closed door session ang isinasagawa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa controversial na $81 million na nanakaw mula sa Central Bank ng Bangladesh. Ayon kay De Ocampo, masama ang naging epekto ng nasabing pagdinig dahil nakaladkad na ang banking system at naapektuhan na rin ang libu-libong mga OFWs. Ayon kay De Ocampo ay ang
live coverage sa radyo at telebisyon sa nangyayaring pagdinig sa nasabing kontrobersya ay nadadamay ngayon ang integridad ng banking system at hindi lang yan, nadadamay na rin ang economic gains na tinatamasa ng ating bansa. Sinabi ni Do Campo na maaari maapektuhan din ang credit rating, foreign investment, economic growth, at pati na ang international banking and financial operations. Dahil dito ay sinabi ng dating Finance Secretary na dapat ay maghinay-hinay din. Sinabi na hindi siya tutul sa isinasang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero dapat daw ay maghinay-hinay tayo para hindi maapektuhan ang ating banking system. Sinabi pa niya na ang nangyaring kontrobersya sa RCBC ay isolated case lamang dahil ito ay limitado lamang sa isang sangay ng bangko ng RCBC at ito nga ay ang branch ng RCBC sa Jupiter Street, Makati City. Bukod naman po sa persons with disabilities ay mabibigyan din po ng income tax deduction ng mga kamag-anak na nag-aalaga o nag-aasikaso sa kanila. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, isa po sa mga author ng pinagtibay na bill, ang mga binansagang PWD caregivers ay pwedeng mag-claim ng additional tax deduction sa kanilang taunang ITR. Paliwanag ni Recto, sa ilalim ng Republic Act 10754, ang anak, magulang at kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity na nag-aalaga po ng PWD ay kwalipikado sa dagdag na tax exemption. Sabi ni Recto, ang taunang tax deduction ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos at ito rin ang kiniklaim sa kasalukuyan ng isang magulang na may anak na PWD at hindi lalagpas sa 21 anyos. Oras mga kaibigan, ganap na alas 4:14, ilalaban naman ng Abacada Party List na dumoble ang pribilehyo para naman sa mga senior citizens na may kapansanan sa ilalim ng PWD Law o Malasakit Law. Sa ilalim ng bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Ninoy Aquino noong Miyerkules Santo, katulad ng senior citizens, ang mga PWDs o persons with disabilities ay makakuha rin ng 32% discount sa mga produkto at serbisyo at 12% VAT exemption naman at meron pang karagdagang 20% na diskwento. Ayon kay Abacada Party List Congressman Jonathan De La Cruz, ngayong implementing rules and regulations na lamang ang gagawin ay ilalaban doon nila na doble o kabuang 52%. Ayan, ang laki nito, Miss Rica. Ulitin natin, 52% ang dapat na makuha ang insentibo na isang PWD na isang senior citizen. Narito ang paliwanag ni Congressman De La Cruz. Binibigyan natin sila ng ganyan na incentive dahil maliban halimbawa kung senior citizen na sila, tapos PWD pa sila, di dapat doblehin lahat talaga natin. Yun ang gusto namin. Originally talaga yun ang gusto namin. Ang mga kaibigan natin sa DSWD, sabi nila, sobra-sobra naman to. Sabi ko, sobra-sobra naman talaga problema. Anong inaabot ng ating PWD na senior citizen na rin. Kaya talagang mahirap po talaga sitwasyon nila. Samantala, idinipensa ng batikang election lawyer ang mga opisyal ng barangay na nangangampanya para sa sinusuportahan nilang kandidato. Ginawa ito ni Attorney Romy Macalintal sa harap ng babala ng COMELEC sa mga barangay officials na hindi naiiwasang sumuporta ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. Sinabi ng abogado ng political ay ang pagkilos po ng mga political party pabor po sa specific na kandidato at hindi kung may mamanuking kandidato ang mga opisyal na barangay. Idiniin ni Macalintal na kung pagbabawalan ng mga opisyal ng barangay na sumuporta o tumulong sa gusto nilang kandidato, dapat ding pagbawalan ng presidente na may manukin at ikampanyang politiko. Pakinggan po natin si Attorney Romy Macalintal. Partisan barangay election ay ang mga kandidato ay hindi maaaring i-nominate ng mga political party kapag tumatakbo sa barangay posisyon. Oo nga naman ang presidente hindi bawal. Pagkatapos mga barangay officials, Bawal? bawal. RH3
Samantala, ilulunsad na ng Department of Health sa susunod na linggo ang opla na bakuna kontra dengue. Noong nakalipas na linggo, sinimulang bakunahan ang mga mag-aaral sa Region 3 na kinabibilangan ng may 4,000 grade 4 pupils. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, kailangan makompleto na estudyante ang 3 bakuna na ibibigay kada 6 na buwan hanggang sa Nobyembre sa susunod na taon. Aminado naman si Garin na hindi 100% naligtas sa dengue ang mga batang nabakunahan. Forma na nilunsad ang dengue vaccine campaign para sa mga public schools, lalo sa grade 4 pupils, simula sa April 4, Lunes, gagawin sa Parang, Marikina City. Tumaas naman po ng 13% ang kaso ng dengue sa bansa ayon po sa Department of Health. Sa latest na report ng DOH, pumapalo na po sa 18,700 ang naitalang dengue cases hanggang noong Pebrero 20 kumpara sa 16,600 noong nakalipas na taon. Pinakamaraming kasong naitalang dengue ay nagmula po sa Region 4A na may 3,100 kaso at sinundan naman po ito ng Region 3 na nakapagtala po ng 2,500 na kaso. Pumangat na naman sa listahan ng National Capital Region na nakapagtala po ng 1,400 na kaso. Sa kabila nito, muling tiniyak ng DOH na handa na sila sa paglulunsad ng bakuna kontra dengue sa mga estudyante ng mga napiling pampublikong paaralan sa Region 3, Region 4A at ng NCR. Balikan po natin mga hebi, alam pa ang detalye natin mga balita. Yung mga motorista na wala pong plaka at maaring makabili ng nakaw na plaka, ingat kayo dahil lagot daw kayo sa LTFRB. Samantala, isang rally inilunsad naman para sa mga pinaslang na mga barangay kagawad sa Malabon City. Samantala, Pacquiao, Comelec, ididimanda kapag umere daw ang labanang Pacman at Bradley. Ganon?